Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Is coming into play. Is nearer now to the way. This is the moment. This is the time. Sa ating mga kapatid na nagtatapos ng kanilang pag-aaral, lalong-lalo na pag sila ay nagagaduar, sinasabi nila, sa wakas, ito na. Ito na ang pinakahintay kong pagkakataon. Naging successful ako. Sa araw na ito, sa wakas, ito na. Sa hirap baga ng pinagdaanan ng ating mga estudyante, sa ating mga kapatid na nagtatapos, nagagaduar, sa kawalan ng pinansyal ng kanilang mga magulang, pinakaya pa rin nila, hindi pa rin nawalan ng pag-asa dahil nangarap, nagpaplano sa buhay. Lalong-lalo na sa pagdating sa mga matrikula, sa pagdating sa mga project na napakamahal. Ngunit nilampasan nito. At pagdating ng panahon na sila ay magtatapos, magkagraduar na, sinasabi nila ito, sa wakas, ito na. Lalo na rin po, pumasa ng board examination, bar examination, mga kapatid nating mga PMA, yung mga military na tatapos sa kanilang training, sinasabi nila nandoon ang kasayahan, kagaakan, sa wakas, ito na. Hindi lang po sa inyo yan, kundi naranasan ko na rin yan. Nung ako ay nagtatapos ng aking sa kolehiyo, tumutungtong ako sa stage para tanggapin yung award or yung diploma, sinasamahan ako ng aking tatay, sinasabi ko, sa wakas, ito na, ang saya-saya. At tinatanggap ko rin po ang pagiging isang relihiyoso, ang solid profession, sinasabi ko rin po, sa wakas, ito na. Sa dami ng mga dinadaanan sa formation, sa pagiging isang relihiyoso, para maging isang relihiyoso, sinasabi kong, sa wakas, ito na. At ganoon din po sa aking priesthood, yung naordinahan ako. Sinasabi kong, sa wakas, ito na. Mga kapatid, napakagandang titingnan natin itong sa wakas, ito na, sa mga kapatid natin na kinakasal. Sa mga kapatid natin na nandyan sa isang buhay mag-asawa. Dahil ito din po, sa dami ng kanilang mga hinanap-hanap, sa kanilang mga panalangin na makapahaghanap sila ng kanilang kabiyak na sasamahan nila sa habang buhay. Pag ito ay nasumpungan nila, siguradong sila. Ito na ang pinaplano nila, ito na ang mga pangarap nila sa buhay. Masasabi nila, sa wakas, ito na. Sa wakas, ito na. Mga kapatid, ito din po ang napili nating pamagat ngayon sa Music of the Gospel. This is the moment we all are gone. All this thrilling, skin thrilling, become one. This is the day since sparkle and shine. Napakaganda po itong awiting ito at iugnay natin ito dito ngayon sa ating Ebanghelyo ngayong sa linggong ito sa 27 Sunday in Ordinary Time ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 10 verses 1 to 16. Mga kapatid, babalik-balikan natin ngayon ang ating tema, ang ating pamagat sa linggong ito. Sa wakas, ito na. Bakit ba ito nasasabi? Bakit ko ba ito napili na sa wakas ito na? Dahil ito ang nakikita ko ngayon sa ating Ebanghelyo. Ito ngayon ang natin sa pagnilinilayan sa konteksto ng buhay mag-asawa. Diba?
pag ang isang babae, lalaki ay sila ay kinakasal, sinasabi natin na to, hindi lamang ito isang kontrata, hindi lang po ito na nagsasign kayo, na sige kayo ay naging legal na mag-asawa, kundi ito ay sasabihin na po natin na covenant. Covenant. Bakit nga ba covenant? Na ang buhay mag-asawa, yes, nandan yung legality. Yes, nagsasign kayo ng contract. Ngunit huwag natin kakalimutan na isang covenant, isang ugnayan, isang kasunduan. Nagkakasundo tayo na magmamahalan, nagkasundo tayong magsasama. Itong pagsasamang ito ay panghabang buhay na pagsasaluhan natin, pagsasamahan natin. Now did do us part for better for worse. At makikita nga natin, di ba? Napakagandang babalik-balikan din po natin the Old Testament in the book of Genesis na sinasabi doon na nilikha ng Diyos ang tao si Adan, ang unang magulang natin. At dito makikita natin mga kapatid na nakikita ng Diyos na si Adan ay mag-isa lamang. Para bagang kung titingnan ko ng mas malalim pa dito na hindi kaya ng Diyos na matiis niya na si Adan ay mag-isa lang. Ang unang-unang nakipag-ugnayan, ang unang-unang nakipag-covenant dito ay hindi man si Adan, kundi ang Diyos. At ang Diyos na nakikita niya na ang tao ay malungkot pag siya lang mag-isa. At anong ginagawa ng Diyos? Dahil para bagang ang Diyos din po ang nalulungkot dito. Hindi lamang si Adan ang nalulungkot na wala siyang kasama. Nalulungkot din po ang Diyos na siya lang mag-isa. Hindi sapat na maging kabahagi ng buhay. Hindi sapat maging partner ng tao. Ang mga hayop na pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Ang kapaligiran na pinagkatiwala ng Diyos sa Kanya. Hindi sapat yun. Para sa Diyos na kailangan may maging kabiyak mo. At itong kabiyak na ito ay katulad mo, isang tao. At yung nang natutulog si Adan, anong ginagawa ng Diyos? Kinuha niyang kabahagi ng buto ni Adan sa kanyang tagiliran. At ito ay ginawa niyang isang kabahagi niya. So, ito sasabi natin na ang buhay pala mag-asawa, kung sinasabing till death do us part for better for worse, masasabi natin pala, naging kabiyak ka. No? Buto sa buto pala. No? Flesh of my flesh. No? Napakaganda pala yung tinitingnan nito na naging partner ka. Hindi lamang sabi sa hirap at ginhawa, hindi lamang till death do us part or sa for better for worse. At makikita natin mga kapatid, napakagandang ugnayan. At tingnan din po natin itong covenant na ito. Nilikha ng Diyos ang tao, hindi man talaga accidental. Bilang ang tao ay isang biyaya ng Diyos, at sa biyayang ito, wala man talagang biyaya kung walang taong nagbibigay, walang nabibigay nito, at ang nagtulak sa isang tao na ibigay itong biyayang ito, hindi. Walang iba kundi ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkikare. O, ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos ang tao, dahil ito ay mahal niya. At pakikita nga natin nung ang mga Israelita ay nagiging alipin ng mga Egyptian. At ang Diyos ay hindi niya matiis na ganun ang mangyayari sa kanyang mga minamahal na magiging alipin. At yun, gumagamit ng Diyos ng paraan at sa pamamagitan ni Moses, naging instrumento para maging malaya itong mga taong ito. At doon, ang Diyos ay nakipagtipan. He entered into a relationship to the Israelite people. Nakipagtipan ang Diyos sa mga taong ito. At makikita natin mga kapatid, sa pakipagtipan ng Diyos, again, nandoon yung pagmamahal ng Diyos. Walang pakipagtipan kung walang pagmamahal. Again, ulitin ko, walang pakipagtipan kung walang pagmamahal. Ulot-dulo ng pakipagtipan ay walang iba kundi pagmamahal. Dahil mahal ng Diyos ang tao, kahit pa man siya ay nakakasala, kahit pa man siya ay tumatalikod, kahit pa man tumitigas sa kanyang ulo. Makikita natin yung journey ng mga Israelita towards Promised Land. Tumitigas sa kanilang ulo, tumatalikod sa Diyos. Ngunit dahil ang pakipagtipan ng Diyos
ay hindi yung pagtalikod sa kanila, kundi naghanap ng Diyos kung paano babalik itong mga tao sa Kanya, itong mga minamahal niya sa Kanya. Dito baka matatanong natin dito ngayon sa ating ibanghilyo ngayon na yun nga nagtatanong itong mga pariseyong ito, no, kay Jesus, lumalapit ito kay Jesus itong mga taong ito na yun nga bakit nga si Moses ay pumapayag na magkakaroon ng paghihiwalayan, di ba? Tinatanong nila si Jesus at paghiwalayan. Nandun sa konsepto ng mga Israelitin, paghihiwalayan. Hindi yung kung paano paigtingin, kung paano aalagaan, kung paano kung may alitan man, kung may hindi man pag-intindihan sa buhay mag-asawa, kung paano ito iugnay. Yung parang nandoon sa kanila yung isipan. Hindi nila naalala ang Diyos, ang pakipagtipan ng Diyos, no? Ang kanila lamang mga personal nilang interest lamang ang kanilang mga tinitingnan. Ngunit ang tinitingnan ni Jesus, sabi ni Jesus, kung ginagawa ito ni Moses, kung pinapayagan ni Moses itong magpahihiwalayan dahil sa tigas ng inyong mga ulo. Kapatid, napakaganda po na titingnan natin. Dahil again, balik-balikan natin yung ating pamagat sa linggong ito. Sinasabi natin na sa wakas, ito na. Sinasabi mo nung kinakasal kayo na sa wakas, ito na. Ay biglang naglaho ito. Ano baga ang dahilan kung bakit? Kung bakit naglaho ito? Dahil unang-una, pag hindi naalagaan yung pagmamahalan. Di ba? Pag talagang sigurado ka na mahal mo yung isang tao, ang pagmamahalan ay inaalagaan. Kagaya ng ikaw ay nagtatanim ng isang halaman para hindi ito mamamatay. Nandoon na napakaganda yung halaman. Tinatanim mo ito dahil nandiyan yung pagmamahal mo, yung pagkikare mo sa kanya. Ang ginagawa natin, binubuhusan natin ng tubig. Pag inalagaan natin, ina-expose natin sa sunlight. Pag inalagaan natin, tinatanggalan natin ng mga damo yung halaman. Dahil inaalagaan natin, dahil mahal na mahal natin ito. Pag iugnay natin ito sa buhay mag-asawa, hindi, ito ay araw-araw na ilalagaan ito. Araw-araw itong pinapalago. Ang problema lamang dito kung bakit naglaho itong sinasabing sa wakas, ito na. Dahil pag minsan, pag may hindi pag-intindihan, siyempre, kabahagi ito ang hindi pag-intindihan sa journey, sa pagmamature, sa maturity ng buhay mag-asawa. Tingnan baga natin yung halaman. Sa buhay baga ng ating sa mga halaman baga, sa mga pananim, sa mga puno baga. Diba dinadaanan din po nila yung matinding init, matinding ulan, pag minsan may mga bagyo pang dumadaan. Ngunit kabahagi ito ng buhay ng mga halaman, kabahagi ito ng buhay ng mga punong kahoy. Dahil hindi sila titibay kung wala itong mga bagay na ito. Hindi kaya ganun din po sa buhay mag-asawa. Na dumadaan din po sa mga pagsubok sa buhay para makikita kung ano katibay ang inyong sumpaan. Ano katibay itong sinasabing sa wakas ito na. Itong sinasabi natin sa wakas ito na, hindi lamang ito sa araw na ito, hindi. Ito ay pagsasamahan, ito ay sa wakas ng buhay. Ito na sa wakas ng buhay ng mag-asawa. Ang nangyari kasi pag dumadaan sa mga pagsubok sa buhay, ang partner o asawa man o asawang babae man ay ayaw na makipag-usap. Ayaw harapin yung mga problema sa buhay. Ayaw pag-usapan. Dahil ito ay hindi pinag-usapan. Ang nangyayari dito, nandoon na yung distancing. Nagkakaroon ng distancing. Dahil nagkakaroon ng distancing, pag hindi nagkaunawaan, hindi nag-iimikan, ayaw na magsasama sa pagkakain, ayaw nang lumalabas.
ayaw nang tumatabi sa paghiga. Ang isa nandun na sa kwarto, nandun na sa sala yung isa na lamang natulog sa kanilang higaan. So, nakikita natin na nandun yung pagiging stranger, pagiging alien sa bawat isa. At pag ito ay patuloy pa rin nangyayari, sa buhay ng mag-asawa, anong expectation natin? Anong mapapala natin? Yes, nandoon yung sumpaan ninyo, till death do us part. Sa wakas, ito na. Ngunit again, pag hindi ito pinapansin, pag wala tayong kakayahan, pag wala tayong humility, walang pakumbabaan, pride na lamang nangingibabaw sa ating sarili natin. Then, expectation natin dito, ang mangyayari dito ay talagang nandoon yung paghiwalayan. Diba? Nandoon yung paghiwalayan. Dahil yun man ang nangyayari sa buhay. At isa pa dito nangyayari sa buhay mag-asawa. Kung bakit naglaho itong sinasabing sa wakas ito na. Kung bakit nawawakasan ang pagsasama ay kung nawala ng respeto sa bawat isa. Kung parang ang tingin natin sa partner natin naging property na lamang. Kung naging property siya sa atin, parang akong nang mamay-ari sa'yo. Parang nawala na yung respeto sa bawat isa. Na parang kinukontrol mo na yung taong iyon. Parang bagang naging robot na itong taong ito, naging partner mo sa buhay mo. Parang bagang pinupush mo na siya, kinukontrol mo na siya. Diba? Tayo nga, minamahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos, nandun yung kalayaan natin. Ang kalayaan na ito ay kasama doon ang pagtiwala. Dahil pag ikaw nagmamahal, nandun yung tiwala mo. Nandun yung pagbigay mo ng kalayaan sa partner mo. At masusubukan mo na mahal ka niya, totoong mahal ka niya, kung nakikita niya yung kalayaan niya. Kung binibigyan mo siya ng kalayaan, at sa kalayaan ito ma-recognize niya kung gaano ka kamahal. Ang kaso lang kung ito ay yung perspektibong property ka na niya. Sa wakas ito na. Hindi kaya mga kapatid, sa ating mga kapatid ngayon, nagkakaroon man ng mga problema sa kanilang pagsasama, nagkakaroon ng tampuhan, hindi kaya isang hamon para sa inyo na balik-balikan ninyo yung inyong mga sumpaan. Balik-balikan ninyo yung inyong mga sinasabing till death do us part. For better, for worse. Nandoon naman yung humility ninyo, yung pagtanggap sa bawat isa, yung dahil ang pinapakasalan mo, hindi lamang po ang kanyang kagandahan, hindi lamang po ang kanyang kagwapuhan, hindi lang po ang material na bagay ang pinapakasalan mo, kundi yung buong pagkatao niya. Pinapakasalan mo kahit yung kanyang kahinaan. Pinakasalan mo kahit yung hindi mo padiskubrihan sa kanya. Dahil kabahago ito sa buhay. At sa ganung paraan, mga kapatid, minamahal mo kung sino man siya. Ang sinasabi nga natin, love is blind. Sinasabi natin, kahit maging sino ka man, bulag man ako sa aking pagmamahal, ngunit maging sino ka man, dahil yan ang pagmamahal. Ganun ang din po ang Diyos sa atin. Masasabi man natin, bulag ang Diyos sa atin, sa kanya, bulag ang Diyos sa kanyang pagmamahal sa atin dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating kasalanan. Ngunit, again, ang bulag ay nakakakita. Kahit ang kalooban ng tao, nakikita mo ang kanyang kalooban. At sa inyong lahat, the music of the Gospel Sunday Reflection, the Father, the Son, and Holy Spirit. Amen. This is the moment, this is the time, when the light of